truth, the way, the life. Turuan niyo kami, Panginoon, na suriin ang kahulugan nito sa aming pag-aaral, pagbibigay ng kahulugan, at paglalapat sa buhay ng mga katuruan. Be our teacher now, our preacher, our leader. Enlighten us. Liberate us, Lord, from falsehood and from half-truths. We praise you. We thank you in the name of your Son, Jesus. How do we read, interpret, and apply the Bible? Kasi doon nagkakaiba-iba at doon nagkakatalo-talo. Keep in mind that not all verses in the Bible are actual words of God. May mga salita dyan ng asawa ni Job, maraming sentences dyan, si Satan ang nagsabi, may mga katuruan dyan na galing sa mga false prophet. So hindi lahat ng mababasa mo dyan ay aariin mo na at tatanggapin mo na word of God. Quoted ang mga salita ng Diyos, identified, at dapat pinag-iingatan natin ang lahat ng mga iba. These are words of persons. Sometimes they are well-meaning, but sometimes they are mistaken. Now, there are personal words of the writers. For instance, like Paul. There are times when Paul does not give a word from God, but his own personal opinion. And he even says that. 1 Corinthians 7:12, sabi ni Paul, to the rest I say this, then parenthetically he says, I, not the Lord. Ibig niya sabihin, ito ang sasabihin ko sa inyo, pero hindi Diyos ang may sabi nito, ako lang. 1 Corinthians 7:25, again, Paul says, tungkol naman sa mga walang asawa, wala ako maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinion. Kaya lang, hindi naman lahat ng sinabi ni Paul, sinabi niya, ito opinion, ito from God. Hindi lahat ng sinabi ni Pedro, ito opinion, ito from God. Hindi lahat ng ganon, labeled. Kaya kailangan, ang mga nagbabasa ay manuri. May pamantayan para masabi mong, itong verse ba na ito, to die for? O baka naman opinion lang pala niya, namamatay ako sa pagsunod? O pumapatay ako ng iba para sumunod sila? Tapos opinion lang pala. Importanteng bigyan ng iba-ibang degree ng kahulugan, value, yung bawat nababasa. Dahil nga, may mga human opinions. And there are words of other personalities aside from Paul, for instance, like Peter. Nang ang Panginoon ay nagsabi sa kanila, pupunta ako sa Jerusalem, mamamatay ako doon. Matthew 16:22-23. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo na mamatay kayo sa Jerusalem? Pero alam niyo mangyayari, kung hindi siya namatay doon, di wala tayong Savior. Wala naging bayad ang kasalanan natin. Sa biglang tingin, parang tama-tama ang sinasabi niya. Sabi ni Jesus, hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Si Pedro ang kausap. Isipin niya yun. Sinabihan siya Satanas. Kasi kahit si Pedro siya, very well-meaning siya, very loving, pero yung gusto niya mangyari, salungat sa misyon ni Jesus. So note that Jesus rebuked Peter for being so very wrong. Tapos si Peter pa yun. There are words of other personalities like the other disciples whom Jesus likewise rebuked many times. Nagko-compete sila kung sino uupo sa kaliwat kanang bahagi ni Jesus, kung sino ang mangunguna, sino ang leader. There were many things that the Lord rebuked about the disciples' thoughts and behavior. Sa Bible, hindi
lang Diyos ang nagsasalita, hindi lang si Paul, hindi lang si Peter, pati clerks and scribes. Ang mga nangangaral noong araw, hindi laging sila nagsusulat ng sulat nila, dinidikta nila sa mga sekretaryo. At itong instance na ito, Romans 16:21-22, sabi ni Paul, Timothy, who works with me, sends his greetings, and so do my relatives, Lucius, Jason, and Sosipater. So Paul was speaking. Biglang, I, Tertius, also send my greetings. I am a follower of the Lord, and I wrote this letter. Siya yung sekretaryo, siya yung scribe, sumingit siya ng personal greetings. Paano kung may sekretary ka na dinidictatean, bigla siyang nagsabi, ay, by the way, I am Veronica, and hi. Nandun sa letter mo yon. Pero dahil dumating yung panahon that people considered every tuldok, every comma in Scripture as sacred, pati ito, hindi nila binura, hindi nila inalis. Kaya inabutan pa natin, buksan nyo yung Bible nyo. Romans 16:22, andun. Greetings nitong si Tertius. So sasabihin mo, lahat Word of God? Nandyan ang Word of God, pero hindi lahat. Kailangan mo suriin. There are words of other personalities like false prophets, Pharisees, etc., who also speak in the Bible. Ang mga false teachers, nagtuturo din dyan. Nandun din yung mga words nila. E pag doon ka napatpat, ano kaya ang magawa ko ngayong guide sa buhay? Tapos ginanyan mo yung page ng Bible, nakapikit ka kung ano maturo mo. And Judas hanged himself. Why, Word of God, I can hang myself. You see the danger? Tapos, and Noah built an ark. Uy, gagawa ka ngayon ng ark dahil nandun. At kinain ni Eva at Adan ng prutas, kakain ka na ngayon. Hindi lahat nga ng example dyan, pwedeng pagkunan ng turo. Ang Word of God, doon sa sinasabing Word of God, is not always the letter, the sentence, or the paragraph, but the lesson of the entire message. So halimbawa, kinain ni Eva at Adan ng prutas, alam natin hindi dapat, hindi yung pagkain nila doon ang Word of God, kundi yung, so, huwag niyong gawin ang ginawa nila. Yun, yung lesson. Yung si Sarai, ibinigay niya ang kanyang katulong sa kanyang asawa para anakan ni Abraham, hindi yun ang Word of God dahil baka niyo gayahin. Ang Word of God, doon yung lesson na huwag niyong tularan to, tingnan niyo, nagkagulo-gulo ang buhay nila. Yun ang Word of God. Hindi bawat tuldok, bawat word, ito Word of God, God said it, I believe it, that settles it. Kasi kung saan-saan ka makakarating. Ang kukuhanin mo yung general lesson from these many words put together, and that lesson can be verified through the teachings of Jesus. Because Jesus is the Son of God, in Him all the truth of God is revealed, He is the way, the truth, and the life. Kaya kahit saan part ng Bible ka may binabasa, dalhin mo kay Jesus. Lord Jesus, ano pong sinasabi niyo tungkol dito? O ano pong masasabi niyo? Sabi dito, ang lahat ng nangangalo niya kailangan batuhin to death. Ano pong masasabi niyo? Di ba sabi ni Jesus? O yung walang kasalanan, yun ang bumato. In other words, di niya pinabato. So yun na ngayon ang Word of God. Hindi yung batuhin yan. Kasi hindi man pinabato ni Jesus eh. So pag sinabi, Sabat, walang kikilos, walang gagalaw, walang gagawa, walang maghuhugas ng plato, may verses yun. Ngayon, ilalaban mo ng patayan. Pero sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya gumawa siya ng mahalagang gawain, itinapat pa sa Sabbath para ipakitang, no, you are free to do something good pag Sabbath, kahit Sabbath. So, alin ang Word of God? Yung Sabbath na ipinagbabawal na gumawa sa Old Testament, o yung sinabi na ni Jesus na, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. That's why Jesus was sent. Para bigyan ng katuturan, kahulugan ng pagbasa ng napakarami mga verses that had become so oppressive to people. Maaring relevant, useful nung unang panahon sa isang specific family or tribe in a specific time and context, but not applicable universally to all peoples at all times in all situations. Which is what many people do now with verses. Na mabubuhay ka ngayon sa mga itinuro sa tribo na behavior nila 1,000 taon na. Kaya si Jesus came to upgrade the reading, to level up the scholarship, and to set people free from the oppression of misreading. Marami pang nagsasalita sa Scripture, sa tradition ng Israel, sa kanilang religious practice, are false prophets. Like the Pharisees during the times of Jesus that they always rebuked. Mark 7,
6 to 8. Sinagot sila ni Jesus. Ito yung mga religious leaders, ha? The official religious leaders of Israel. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. These were not the outsiders in Israel. These were the very insiders, the firm, the group that run the religious system. Sabi ni Jesus, mapagkunwari kayo, ang teachings nyo lang, invento nyo. Hindi yan talaga ang teachings ng Diyos. Kasi kung ang teachings ng temple, ang teachings ng relihiyon nila, 100% yun ang teachings ng Diyos, ba't pa ipapadala si Jesus? Bakit mo pa itutuwid ang tuwid naman? Bakit mo itatama ang tama? Ba't mo liliwanagan ng maliwanag? No, ipinadala si Jesus as light kasi madilim. Ipinadala siya as the way kasi dead end yung religious system sa Israel. Ipinadala siya as the loving Savior kasi hindi loving ang religious system nila. Kaya siya ipinadala. Jeremiah 23:16, ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ng mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitayang kanilang sinasabi ay katang-isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Sabi ng Diyos, huwag kayong makinig sa mga propetang yan. Hinuhut-hutan lang nila kayo. Inaalipin lang nila kayo, kinakawawa kayo. Yes, may tama din namang turo yan. Pero ang daming ang resulta, pagdurusan ninyo, paghihirap nyo, sabi niya, invento, maging mga visions and dreams nila. Kaya sister, meron akong vision na ibibigay mo sa akin ang iyong kotse. Maraming ganyan. Mga naidlip lang sa tricycle, ay nagkaroon na ng vision. Kinausap na ng Diyos. Ezekiel 13:8 to 9, therefore, this is what the sovereign Lord says, because of your false words and lying visions, I am against you, declares the sovereign Lord. My hand will be against the prophets who see false visions and utter lying divinations. How to know kung ang vision, ang sinasabi, ay galing sa Diyos? Salain kay Jesus. Because Jesus is the image of the invisible God. In Him, the fullness of the deity lives in bodily form. He is the perfect revelation of God. At bakit siya ipinadala? Hindi masaya ang Diyos sa mga katuroan ng relihiyon. Kinailangang itama ito. Not everything the disciples thought and said was gospel truth. Even the disciples of Jesus. Kasi isa lang naman ang perfect si Jesus eh. John 21:22 to 23. Jesus answered, if I want him, meaning John, to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Because of this, the rumor spread among the believers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would die. He only said, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? So yung mga disciples mismo, nami-misinterpret nila si Jesus. Wala namang ganun sinabi si Jesus, pero ipinamalita na nila na yun ang sabi ni Jesus. Kaya napakahalagang mag-iingat sa binabasa mo. Now, how do you read the Bible? First, do not read everything literally. Ang Bible ay literary composition. At ang mga compositions, lalo na nung araw, ay punong-puno na metaphors, symbolisms, poetic language. Kaya pag sinabing at bumaha ang luha, hindi ka naman maghahanap talaga ng salbabida dahil may baha. Pag sinabi ni Jesus na, I am the vine, you are the branches, ihahanapan mo na siya ng mga sanga at dahon. Dahil yun ay matalinghagang salita. Pag niliteral mo lahat ang binabasa mo dyan, mas malamang malilihis ang pagbabasa mo. Kasi patalinghaga ang kwento.
Be tentative, never dogmatic. Dahil nga kahit si Tertius nagsasalita dyan, kahit ang ahas, at kahit yung mga disciples may mga maling report at may mga mali silang stand, bakit ka ngayon magiging dogmatic about what you read? Dapat tentative ka. Lagi kang ready to be corrected, ready to calibrate your reading in your application. Si Paul, nagtuturo siya sa mga Bereans, mga Berean Jews. Dapat nating tingnan muna, may dalawang uri ng mga tagasunod si Jesus nung unang panahon, the first century. One, the former Jewish people who had believed in Jesus but thought they were still Jews, nalilito sila. Kasi transition period yon between their old tradition, when they believed in Jesus, ibig sabihin ba magkakaroon na sila ng bagong religion? O dagdag lang na fine-tuning si Jesus sa dati na nilang religion. At yun ang tingin ng iba. Meanwhile, may mga non-Jews, mga Gentiles, who had also believed in the Lord, na ang pinanggalingan nilang tradisyon, hindi Jewish, Gentile. Mas madali nilang natanggap ang mga turo ni Jesus kasi hindi naman laging nakabangga sa turo ni Jesus yung kanilang dating sinaunang paniniwala. Pero sa mga Jews na naging Christian, ang daming paniniwala sa Jewish tradition na kabangga ni Jesus. Kaya nga nila pinatay si Jesus eh. So pag mag-maintain ka ng Jewish foundation at idadagdag mo si Jesus, ang daming conflict. So yung mga Berean Jews, Jews pa rin sila in the city called Berea, nung nakikinig sila kay Paul, susuriin muna nila sa scriptures ng mga Jews ang sinasabi ni Paul kung papasa. Because for them, the standard was their Jewish scriptures. Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Remember, when they say scriptures here, it's not the New Testament that we know it because at that time, hindi pa yun written. Sa kanilang scripture, meaning the Jewish scriptures. So, but the Bereans were at least checking Paul, but they limited their reference only to their traditional Jewish scriptures. So, meron pa ninyo na magiging conflict in the end. Kasi ang daming Jewish traditional teachings na in-upgrade na, ni-revise na ni Jesus. Operate on what makes you good and do good. When you're reading scripture, may choices ka ng interpretation. May mga verses ka na pwedeng pagpilian. Saan ka titindig? Doon sa nagpapasungit sa'yo o sa nagpapabait? Kasi may makikita ka. Pwede ka may tindigan na nakakasungit, merong nakakabait. Saan ka pupunta? Doon sa forgiving o doon sa vindictive? Yung palagante. Meron ka rin makukuha verse. Saan ka magpapabaptay? Sa wisik? Sa buhos? Sa lubog? Lahat yan may makukuhang verse na titindigan. Ano kakainin mo sa Lord's Supper? Unleavened bread lang o kahit ano? Pareho yan na may titindigan. Kaya nga ang mga Bible-based believers, magulo sila eh. Kasi pare-pareho sila may verses. Batuhan sila ng batuhan. Pero pare-pareho may pinangahawakan. Kasi nga makikita mo lahat yan doon. Kaya nga ang tanong, alin ngayon ang i-apply ko? Kaya nga may Jesus filter. Kaya nga ipinadala si Jesus. Salain mo kay Jesus. At yung lalampas sa kanyang salaan, yun ang universal. Yung iba, cultural lang, ethnic lang. It belongs to a people, a time and a place na hindi ka naman kasali. So operate on what makes you good and do good. Kaya meron mga iba, pag nagbasa na ng Bible, lalo naging committed sa kanilang bagong degree of faith, nagiging palahiwalay sa kapwa, hindi dumadalo sa mga kamag-anak, tinatalikuran ng mga dating kaibigan. Kasi yun ang nakikita nilang verses, humiwalay kayo, humiwalay kayo, humiwalay kayo. That is a Jewish approach. Pero kay Jesus, sumasali siya sa mga tax collectors and sinners, nakikihalubilo siya sa mga outsiders, sa mga Gentiles. So ano doon ang i-apply mo, Moses o Jesus? There really will come a time in your life when you have to choose. Because you cannot do both. Makukonfuse ka. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. So anong plano ng Diyos? To prosper you. Ngayon, meron ka mababasa mga scripture at mga interpretation na hindi prosperity ang uuwian, kundi poverty.
Tapos i-apply mo, tapos ang hirap-hirap mo, tapos sabi mo, I'm under trial. Ang sabi na nga, God plans to prosper you. Ang dami na nagpa-counsel sa akin. Mahirap po kami, wala kaming trabaho, matagal na kaming baon sa utang. Ngayon may chance ako magkatrabaho, may nag-offer. Kaya lang po may trabaho pag Sunday. Sabi po ng church namin, huwag kong tanggapin because Sunday is the Lord's day. Sabi ko, magiging prosperous ka ba sa hindi mo pagtanggap niyan? Hindi po. Ano bang plano sa'yo ng Diyos? To prosper me. Di maling reading. Tanggapin mo na may kainin kayo, mag-worship ka sa Linggo, sa Huwebes, kung anong araw. Dahil ang Diyos naman, Diyos of every day, not only of Sunday. Ang dami-daming naaapi ng gano'ng mga reading. Diba? Yung, paano po yan? May kumpanya po kaming papasukan sana, maganda ang sweldo, maraming benefit. Pero yung may-ari po sa amin, kabit lang siya. Wala ka nang pakialam sa personal life niya. Ang trabaho mo, magkuskus ng mga gulong dyan. Kuskusin mo yung gulong at sumweldo ka. Huwag mo nang pakialaman yung buhay ng may-ari. Pero hindi po ba dapat? Hindi tayo nakikipamatok. Wrong reading na naman yan. Will it prosper you? Will it harm you? Kaya marami napapahamak. Sayang ang buhay na ang laki-laki nung daan, ang lapad-lapad, doon lang sila dumadaan sa white line sa middle dahil lang yan ang ina-allow ng kanilang interpretation. So, kasama niya ng pag-apply ng 2 Timothy 3:16. Everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. All scripture is God-breathed. Yun ang sinasabi lagi. Hindi po ba all scripture is God-breathed? So ito po, gagamitin ko to dahil batuhin daw Di ba batuhin ko dapat? Hindi daw dapat ako magtrabaho sa Sabat dahil ano yan, sacred yan, dapat walang gagawin. Ang ginagawa mo ngayon na scripture is the words, the sentences. Ang sabi natin, kunin mo yung buong kwento, yung lesson on, yun ang Word of God. Yun ang lesson doon. Hindi kada kudlit, kada kwento doon. Kasi pag ginawa mo yun, makikipag-away ka sa 10 other people na may ibang binabasang words on the same topic. The Word of God, in the Word of God, is the lesson, the essence, the spirit, not the letter. Although at times, pati yung letter. Pero dapat, suriin mo. 1 Corinthians 10:25-27, si Pablo to. Again, may mga naniwala kay Jesus na dating Jew, ayaw kumain ng baboy, ayaw kumain ng kung ano-anong karne, ayaw kumain nito. Meron naman mga Gentile, kahit ano kinakain nila, naging believer din sila, nagtutunggalingan yung dalawa. Anong pwede kong kainin ngayon? Jesus believer na ako. Pag may maghahanda, ay dinugan, ayaw kanyan. Diba? Wala kasing puto. Meron naman, ito ba? Sinakal ba yung hayop? May dugo pa ba yan? O wala na ba? Ang dami-daming mga arte ng mga nagbabasa ng Bible. Mahirap pakisamahan tuloy. Sabi ni Pablo, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. At huwag na magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sapagkat ang sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari nun. So lahat ng pagkain galing sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, lahat ng pagkain malinis. Ang nagpaparumi sa inyo ay hindi pumapasok sa inyong bibig na lalabas din sa ibang bahagi ng inyong katawan, kundi yung salitang lumalabas sa inyong bibig. Ngayon, hindi ibig sabihin kakainin nyo na lahat ng taba, lahat ng food color, lahat ng mga additives. No. Ang sinasabi lang ni Jesus, ang pagkain hindi nakakapagparumi ng espiritu. Pero pwede magparumi pa rin ng blood chemistry nyo yan, kaya piliin nyo pa rin. Pero hindi siya spiritual. Kaya sabi dito, huwag nyo nang alamin pa kung ano-anong nanggaling ang pagkain na ito dahil mababagabag lang ang budhi nyo, ang ending wala kayong kakainin. Sabi niya, kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais nyong dumalo, kainin nyo ang mga anumang inihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung yun ay ikagugulo ng inyong budhi. Bakit hadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Kaya ang tanong ng iba, Pastor, born again na po ako, pwede po ba ako mamiesta? Kasi po lahat ng mga kamag-anak ko, kaibigan, nag-uuwian sa bayan namin. Ako lang po hindi umuwi kasi born again ako. Di pag-uusapan ka lang doon dahil hindi ka dumalo. Sasabihin ng mga kamag-anak ko, huwag niyo gagayahin yung pinsan nyo, na born again yan, nawala na sa pamilya natin. Sino lalong madadala mo sa Panginoon kung ganun ka? Kaya sabi ni Paul, kahit saan ka pumunta, may hinain, kainin ba?
Huwag ka na mag-inarte. Kasi hindi niyan ipapahamak ang iyong kaluluwa. Pero piliin mo clinically, hygienically. Pero spiritually, wala yun. So, yan ang tinasabi ni Paul na ethical application of the teachings of Jesus. Si Jesus, di ba he eats with sinners, with tax collectors, and with Gentiles? So sa palagay nyo, lahat ng pagkain sa hapag is good for Jews? Di halo-halo yun, di ba? Umuupo siya doon, nakikihalubilo siya. Yun ang example niya. Kaya si Jesus nga ang standard eh. Ngayon, pag ginawa mo standard, siyempre si Moses, balik ka sa ancient times, sa tribal Israel, matatali ka sa mga kaugalian nila na kahit yung mga Israelites today, hindi na nila sinusunod yun ngayon. Akala nyo ba yung mga Israel today sa Israel, sinusunod yung mga yun? Hindi na. Kailangan nating maintindihan. Now, how do you read the Bible? Take cultural contexts into the equation. May context ang lahat. Tayo mga Pilipino, may kaugalian ng mga bata, nagmamano sa matanda. May context yun. Ngayon, eto si Lola, nagpunta sa Amerika, doon na naglakihan ang kanyang mga anak at hindi tinuruan ng mga anak niya, yung mga apo niya, na magmano. Eh di ngayon, si Lola ang sumasama ng loob, dinadaan-daan na lang siya mga apo. Sasabihin pa ng apo, pag nasa room yung Lola, sa room ng apo, "Hey, Granny, that's my space." Di ba? Give me my space. So, samang-sama ang loob mo, dahil ang culture mo iba, ang culture doon iba. So, sino doon na mag-a-adjust? Sa palagay ko naman, dapat natin turuan yung mga anak natin kahit as Amerika sila, na pag nandiyan yung mga matatanda, sumunod sila sa ating mga kaugalian. Pero, yan lang yun, the same generation. Paano mo i-apply sa buhay mo ngayon ang mga kaugalian ng Israel 1,000 taon na? Kaya marami na-o-oppress. Sobra silang na-o-oppress. Importante, Acts 15, 5-10, context to ha. Ang mga Israelites, lahat ng mga lalaki nila, tinutuli pagbata pa. Paano ngayon yung mga Gentile na matanda na nung kumilala kay Jesus, sumasali sa church, gusto ng mga Jewish men, yung mga men na Gentiles, kahit 50 anyos na, nagpatuli pa. Ano pa ang tatalab doon na instrumento? Acts 15, 5-10, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautosan ni Moises sa mga hentil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Nung sila lang, puro Jews, walang suliranin. Kung puro Gentile lang, wala rin. Nung naghalo, nagkagulo. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Bakit sinusubok niyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning di na kayang dalhin ng ating mga ninuno at di rin natin kayang pasanin? Sabi ni Pedro, kung yung mga ancestors natin, hindi naman natupad lahat ang utos ni Moses At tayo ngayon, hindi natin natutupad. Hudyo pa tayo. Bakit natin ipatutupad sa mga Gentile? Naniwalang ganyan tradisyon. Bakit yung ginagalit ang Diyos? Ipinadala nga niya si Jesus para tayo palayain dito. Tapos yung mga dati ng malaya, igagapos pa natin dahil lang naniwala sila kay Jesus. Kaya sabi ni Pedro, bakit yung ginagalit ang Diyos? With that, circumcision was invalidated. Because Peter was saying, why impose Moses on non-Jews? Why impose a diet of the Israelites to non-Israelites? Why impose their traditions on the non-Israelites? So John 8, 5-11, sa treatment ni Jesus dun sa babaeng gustong patayin ng mga tao, stoning to death, was invalidated. Ang daming na-invalidate ni Jesus kasi kawawa ang mga tao sa napakaraming mga batas na yun. Genesis 16, 1-4. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroong isang aliping babae na taga-Ehipton, ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya ni Sarah, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin.
Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai at ipinaubaya nga ni Sarai ang kanyang asawa, sa kanyang asawa si Hagar, upang maging asawang lingkod, paanakan, in other words. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. O mga misis, baka mamaya ang favorite verse ng husband nyo, Genesis 16. Sabi nyo, hoy, 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 Mr. Kengkoy. Noong unang panahon yon, invalidated na yun ngayon. Pero hindi, verse yun yung sinasabing, every verse in the Bible is the Word of God. Hindi yung verses na yun, kundi yung lesson ng verses na yun. Anong lesson? Huwag niyong gawin yan, magulong ending. Yun ang Word of God. Nung ginata mo yung nyog, lumabas yung katas, ginawa mong latik, yun ang Word of God, hindi yung nyog. At lalong-lalo, hindi yung plantation ng mga nyog. Na siyang ginagawa ng maraming tao sa verses. Ina-apply yung verse as it is, kahit yung lesson nun kontra sa katuruan ni Jesus. Dapat kunin mo, anong lesson? Yun ang Word of God. Hindi bawat salitang nandun. It is not to die for, and lalo namang not to kill for. So ano, dahil biblical kayo, i-apply nyo to. Marami. Mga katuruan sa Biblia, ang babae, pag nag-menstruate, lahat ng upan niya marumi for more than 24 hours. Paano kayo sasakay sa LRT, sa bus, sa kotse? Hindi nyo alam, sa restaurant, yung upo pong babae doon, nag-menstruate, di, unclean. The impossibility of obeying these things. Kaya pinalaya ni Jesus yung mga tao, dahil yung mga tao nagigilty pag hindi nila susunod, hindi naman sila dapat mag-guilty. Kasi may context yun, may application yun noon. Meron pa rin mga katuroan noon na applicable pa rin ngayon. Alin? Yung mga pinasa ni Jesus. Tulad ng love your neighbor, be kind, forgive. Noon turo na yon, hanggang ngayon turo pa rin. Kasi pasado kay Jesus. Pero hindi na pasado kay Jesus, ilagay na yan sa file, reference na lang, not to kill, not to die for. Yung Old Testament kasi, mga kapatid, ay Jewish scriptures. Kaya ang mas tamang tawag dyan, Jewish scriptures Kasi pag tinawag mong Old Testament, tapos may New Testament, mukhang sila magkadugtong. Mukhang iisa, samantalang ang daming magkakabanggang teaching sa dalawang yan. Merong agree, pinasa ni Jesus, may bangga, kinancel na niya. So, Jewish scriptures yan. Ano yon? Kasulatan nila, ginawa nila, para sa kanila. At sino bang hindi nila kabilang sa grupo nila, sa panahon nila, sa buhay nila, na magbabasa ay nakikibasa lamang. Parang nakita mo yung cellphone, nakatiwangwang dyan, walang password, babasa-basa ka, nakikibasa ka lang. Dahil hindi naman talaga, ikaw ang original kausap nung nagpadala Ganon din yung Jewish scriptures. Sinulat yun nila para sa kanila. Wala sa guni-guni nila na babasahin ang buong mundo ang kanilang scriptures. Kahit nga saan, hindi naman sila nagko-convert ng mga tao Yung mga Jews, lagi sila may sarili nilang synagogue. Kahit sa sila magtira, may sarili silang culture, may sarili silang society. Hindi sila nagre-recruit ng mga new members. Kasi pang kanila lang talaga yun. The Torah, the heart of the Jewish scripture, was Yahweh's exclusive instruction to Israel for a holy, meaning a separate, not moral, living. Pag sinabi sa Old Testament ng holy, hindi ibig sabihin yung banal na pure, mabait, hindi yon. Ibig sabihin separate. Dahil ang goal ng mga priests, i-separate ang Israel sa lahat ng mga ibang bansa. Kaya hindi sila nang ko-convert. Kaya yung mga katuroan nila, pang kanila lang yan For thousands, for hundreds of years, exclusive yan sa kanila.
Bakit naging universal? It took Emperor Constantine of Rome, who made Christianity the state religion of Rome, to sponsor the entry of the Jewish scriptures into the scriptures of the Christian church. Siyempre, may mga tradisyon talaga sa New na may pinagmulan doon sa Old, pero yung buong pakyaw na isinali sa Christian faith yon, kagagawan yun ni Emperor Constantine. At siya ang emperor ng Roman Empire, di ba? Yung buong Roman Empire, kasama yung Spain. Yung Spain, sinakop ang Pilipinas, kaya nakarating sa atin ang mga bagay na ito. So, lumawak ngayon ang sinakop ng Jewish scriptures that was originally written by them for themselves. At ang nangyari, ipinasan sa Christians ang Jewishism, ang Jewish laws, kakambal ng laws and teachings of Jesus. Kaya ang daming naging religious wars. Kaya may mga Protestant and Catholic wars, may mga giyera-giyera ang mga sekta-sekta, kasi nga magkahalo ang napakaraming magkakasalungat na ideya. Napakahalaga to synthesize and to find commonalities, and the standard is Jesus. Leviticus 1:1-3. The Lord spoke to Moses from the sacred tent and gave his instructions for the community of Israel to follow when they offered sacrifices. Ikaw ba yon? Yun ang tanong. Deuteronomy 4:1, Hear now, O Israel, the decrees of the Lord I am about to teach you. Deuteronomy 5:1, Moses called together the people of Israel and said, Today I am telling you the laws and teachings that you must follow, so listen carefully. Wala sa guni-guni nila na makikibasa tayo later at pipilitin ang mga sarili nating sumunod din doon. Hindi nila itinuro. It took Constantine to do that. So ito ba'y para sa'yo? Kasabay ka ba dito? Yes, maraming katuruan na applicable pa ngayon. Yung maging mabait ka, huwag mong nakawin ng asawa ng iyong neighbor, huwag mong nakawin ng lupa niya. Lahat yan applicable. Pero may mga hindi. Mga dietary laws, mga mga cleanliness laws, na bagay lang sa kanila dahil meron silang need noon. Kaya dapat maging maingat sa pag-apply sa sarili ng bawat katuruan. Lalo na ang mga culture and time-bound teachings tulad ng ginawa ni Abraham at ni Sarai na inanakan ng katulong para yun sa Jews nung panahon nila, and even at the time Abraham was not even a Jew kasi wala pang Jewishism nung panahon niya. Huwag natin paghahalu-haluin yung history. Abraham was not a Jew, wala pang Judaism nun. Tulad ng Mary was not Catholic dahil wala pang Catholicism nung panahon ni Mary. Pag halo-halo natin yung mga historical facts kasi nagiging nakakalito. Maraming patakaran, mga ideya at pananaw, kautusan, kaugalian na nasulat sa Old Testament tungkol sa specific peoples who lived in specific times and places and context at hindi laging kabilang at sangkot doon ang buong sangkatauhan like you and me. Maraming nasulat sa Old Testament ay patungkol sa mga culture-bound and time-bound needs and values and aspirations. Tulad ng itinuturo ng mga priest nila sa kanila, sakupin nyo ang lupain, patayin nyo lahat ng abutan nyo, babae, matanda, bata, ubusin nyo. Sa palagay nyo, ituturo yun ni Jesus? Iba yung context nila nun eh. Nangangailangan sila, gusto nila makuha yung teritoryo ng may teritoryo, sukdang patayin ng mga bata at babae. Sa palagay nyo, pag pinadaan nyo yun sa salaan ni Jesus, papasa? So merong hindi na papasa. Pero may papasa pa rin. Kaya dapat salain. Not universal for all people sa mga yan, at all times and all places, in all situations. Meron pa dyan ang mga katuroan. Ang mga babaeng dalaga, pag pinakasalan sila, sa gabi ng kanilang unang pagtatalik, kailangan dumugo. Kailangan ang kumot na kanilang inihigaan ay matigmak ng dugo. Pero pagka hindi siya nag-bleed, babatuhin siya hanggang mamatay sa harapan ng bahay ng kanyang ama. Requirement nila yon noon. Why? Very important sa kanila kasi kung sino ang ama ng bata. Dahil yun ang magmamana ng lupa. Eh napakahalaga nga sa kanila to, sandakot na lupa. I-apply mo yan ngayon. So nakikita nyo, hindi talaga lahat dapat i-apply. Malinaw naman eh. Sasalain mo kay Jesus. Dapat hindi basta-basta ang kinin at i-apply sa sarili o sa lahat. Kasi pag ano ng policy mo, kikitid, liliit, sisikip ang iyong isip. Ang iyong mundo. At ang pagbabasa mo ng Biblia, magiging bunga, ikay magiging malupit sa kapwa, judgmental, separatist,
at magiging di ka mabait. Kaya nga ang pinakamalupit sa lahat yung kasama mo sa church Subukan mo, ang tagal-tagal mo sa kwartas, bigla kang naging dalagang ina, ang unang sisipa sa'yo, yung church. Ang unang magtatakwil sa'yo, sila. Kasi nga, may verse silang hahawakan Pero galing sa old. Hindi galing kay Jesus. Kaya dapat suriin. Dapat mag-ingat kung application in the context and reality of other places and cultures would be unloving. Dahil sabi ni Jesus, the greatest command is to love. So, i-implement mo isang verse, loving ba? Loving ba talaga na ipulpito mo ang dalawang tao nagkasala sa harap ng libu-libong tao na hindi naman nila kasama nung nagkakasala sila? Sasabihin natin, kailangan i-apply ang verse. Nakalagay kasi, tell it to the church. Tama? Yung context ng church noon, 20 lang sila, 15, puro yun sambahay. Tell it to the church that meets in your house. Di ba ganon? Wala namang mga ganito nung araw Ang churches doon, pamilya, tumpok-tumpok lang. So kahit sabihin mo sa buong pamilya, ang kasalanan nito para siya ituwid, actually alam na nila yun kasi pamilya sila. Wala nang bagong makakaalam, ginawa lang official. Pagkatapos, dahil kamag-anak nila yon, malapit sa kanila, hindi nila ichichismis. I-restore lang nila. Pero ngayon, tatawagin kita dito para sabihin kayong dalawa, nangangalo niya kayo. Yung ang dami-dami doon, hindi ko nga kilala. Pag-uusapan ka nun mamaya. At pag nakita ka sa mall, yan ba yung babaeng nangangalo? Yan nga. Diba? So, nagiging cruel ang mga tao dahil ina-apply nila ngayon yung pang noon. Iba ang konteksto. So, it is important. It is important. Sabi ng Galatians 4:4-5, but when the time was right, God sent His Son. His Son obeyed the law so that He could set us free from the law. Nung hindi na matiis ng Diyos ang pagdurusa ng mga tao dahil sa pagsunod sa kung ano-ano mga katuruan, ipinadala niya ang kanyang anak para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim, palayain ang mga bihag. At para wala nang magreklamo, sinunod niya ang buong law, para huwag naman masabing kaya niya itinurong huwag sundin kasi siya nga hindi niya masunod. Sinunod niya ang lahat ng law, hindi para tayo pasunurin din, kundi tayo palayain na sa pagsunod dahil inakunan niya ang pagsunod. That's when you believe in Jesus, it's as good that you obeyed all the law. Wala nang mga accuse sa'yo. Kahit personally, hindi mo naman din ginawa dahil ginawa niya yung para sa'yo. Kaya nga siya Savior. At ano ang purpose ng pagdating ni Jesus? Hindi para itali tayo sa law, kundi para palayain tayo doon. So dapat kung naniniwala ka kay Jesus, malaya ka sa mga lahat ng laws that are unloving. John 1:14, the Word became a human being, referring to Jesus, and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father, the only, siya lang. From Him, all the truth of God have come down to us. Bakit pa ipapadala kay Jesus ng truth of God kung dati nang nandito? Wala kasi. Kaya siya pinadala. Kasi nagsayang siya ng pagod kung pinadala siya, namatay pa siya, yung pala, okay na dati pa. Wala nang dapat baguhin. Kaya siya ipinadala para tayo palayain. Importante yon. Sa Leviticus 11:45, sabi, I am the Lord who brought you up out of Egypt. And then binigyan sila ng mga covenant, mga relationship rules. Pero ang point, ang tatanong mo, kasali ka ba sa lumabas sa Egypt? Kasali ba kayo? So hindi kayo ang kausap dito. Bakit tayo nakikisingit? Although may mga general truths pa rin dyan na applicable dahil sinabi ni Jesus, pwedeng ituloy. Kaya si Jesus ang standard. Jesus is the measure of all things. Napakahalaga ng Jesus filter. Christians must learn from the mistakes of the Israelites. Kasi ang Israelites, ang dami nilang batas, hindi naman nila nasunod, nabigo lang sila. Romans 9:30-32, what then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. Tayo daw ng mga non-Israelites naging righteous, hindi dahil sumunod tayo sa batas, kundi dahil tinakpan tayo ng dugo ni Jesus. But Israel,
who pursued the law of righteousness has not attained it. Why? Because it's impossible to attain. Why not? Because they pursued it not by faith, but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. Sa pag-isip nila na makakarating sila sa Diyos sa pagsunod ng lahat ng kautusan, lalo lang sila nabigo. Sino ang nakarating? Yung hindi sumunod doon at dumaan, sumakay sa elevator na si Jesus. That's why Jesus is Savior. The law of Moses and the Old Testament of prophets were specifically for the Israelites, not for all peoples. Meanwhile, the teachings and commands of Jesus are for all people at all times. Matthew 28, 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Kasama ba tayo sa all nations? Yes? Kaya kasali tayo sa usapin na to. Pero kasama ka ba doon sa Israel na I brought you out of the land of Egypt, out of your slavery? Kasali ba tayo doon? So huwag tayo makisali. Kasali tayo sa all nations ni Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Sinabi bang, and teaching them to obey all that Moses commanded the Israelites? No, all that I, Jesus, commanded you. Ito ang inyong atupagin. Filter all teachings through the teachings and love of Jesus. Kumbaga, lahat ng teaching, ayan, laman niyang cup, inilalagay mo sa salaan, iba-iba shape, iba-iba kulay. Kasi may mga teaching na cruel, may mga teaching na luma, may bago, may mga teaching na mapagmahal, mayroong judgmental. Nasa Bible lahat yan eh. Salain mo kay Jesus. Yung lalampas lang sa mga salaan ni Jesus, which is loving and kind, yun ang ipamuhay. Yung iba, ilagay na sa library, reference, pero hindi ka na obligadong ipamuhay yon. Kaya dumating si Jesus. Sabi niya, I came to set you free. Yung hindi papasa, lalampas, buong ingat na i-handle. Mostly, pag nagbabatohan ng mga tao ngayon, hindi naman teaching ni Jesus ang pinambabato eh. Diba? Mga teachings ng Jewish priests, ng Pharisees, mga teachings ng mga prophets ng unang panahon. Meron din sila mga teachings na tama at hanggang ngayon pwede. Let me be repetitious about it. Pero maraming canceled na ni Jesus. Kaya mahalaga, maka-Jesus ka. Jesus simplifies and makes practical the demands of the law of Moses. Imagine Israel had 10 commandments and 613 other commandments called mitzvots. Every day nagkakasala ka dahil hindi mo lahat nasusunod. Lubog ka ng lubog sa guilt. Matthew 7:12. So in everything you do to others what you would have them do to you. This sums up the law and the prophets. So pag tinanong mo si Jesus, Lord, ang dami-dami pong katuruan, hindi ko na matandaan lahat, nakakalito na. Alin ba talaga? Baptism po ba na immersion, wisik, o injection? Ano po ba talaga? Kakain ba ako ng dinugan o hindi? Ano ba gagamitin ko sa Lord's Supper? Gaano ba talaga kahaba ang buhok ng babae at lalaki? Pwede ba talaga magpantalo ng babae o hindi? Paano kung taga-Pakistan ka? Nakapantalo talaga doon. Di ba? Hindi daw pwede magpalda ang babae. Paano kung ang lalaki? Kung taga-Saudi Arabia ka, nakapalda lahat. So, sabi ni Jesus, huwag na kayo magpakalito. Ito na lang tandaan nyo. Yung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa iba. Yun na. This sums up the law and the prophets. Pag ang anak mong dalaga ay biglang naging single mother, gusto mo bang pag-usapan siya ng lahat? Gusto mo bang litisin siya ng lahat? Gusto mo bang batuhin siya? Sasabihin ng mga nanay, hindi. Pwes huwag mong gawin yan sa anak ng iba. That sums up the law and the prophets. Nagkasala ka, nagkamali ka, ipagpalagay na, mali talaga. Pero gusto mo ba talagang batuhin ka ng mga tao? No. So huwag kang mambato na iba nagkakasala rin. Sabi ni Jesus, yan lang ang tandaan nyo. Kung ayaw nyong gawin sa inyo ng iba, huwag nyong gawin sa kanya. Yan na ang buong law and prophets. Jesus narrows down the whole law into its spirit and true intention, which is love. Lahat naman ng law kahit nung araw, ang intention lang yan, kaayusan para hindi magulo, which is, ang ending nga nun, love pa rin. Pero pag in-apply mo yung method nun, sa method ngayon, iba na yung mangyayari. Hindi na loving.
Matthew 22:37-40, Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is this: love others as much as you love yourself. All the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments." So kahit meron kang word of Moses, unloving ang application, it will go against the very spirit of the teaching. So loving ba? Mabait ba? And filter a writer's bias and agenda and limitation. Si Jesus lang ang perfect na karakter na nagsalita, and God the Father and the Holy Spirit. Wala nang iba. Dapat tayong maging mapanuri. Yung mga teachers daw sa Mark 7:13, sabi ni Jesus sa kanila, "Sa gayong paraan, pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo." Baligtad. 1 Corinthians 7:8, "Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa." Again, that's an opinion. Pero merong iba talagang i-impose yan. Opinion. At ang maraming Kristiyano ngayon, hindi pa nagkasya sa mga tradisyon na ito. Marami pang dagdag na inimbentong bawat batas ngayon. Sa choir, hindi pwedeng magligawan. Anong verse po yan? Di ba? Yung mga, pag hindi ka pa tapos ng mag-college, hindi ka pa pwedeng magkaroon ng manliligaw. Of course, we don't encourage yung mga early relationship that could lead to unwanted pregnancies. Pero ang totoo, wala namang verse na basis yun. Inimbento yun ng mga churches. Marami pang iba. Kailangan umaattend ka ng service sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Kung hindi, sinful ka. Imbento yun din ng church. Yung tumutugtog ka, kailangan hindi ka tumutugtog sa mga ibang binabayaran ka para tumugtog sa church lang. Hindi ka naman sinusweldohan with church, hindi ka mabuhay. Tapos ayaw kang patugtogin sa mga gig. So again, sino may invento niyan? Ba't pa pinapahirapan natin ating buhay? Very, very important. Hindi pwede mag-shorts dito. Hindi yun rule ng day by day. Rule yun ng PICC. Dahil nagre-rent tayo, sundin. Di ba? Kung may sarili tayong lugar, naku, mag-duster pa kayo dyan, mag-pajama, bahala kayo sa buhay nyo. Pero may policy dito, irespeto natin. Yun. Isa may mga policies na hindi naman para sundin mo, pero dahil nakikilugar ka, di sumunod ka. At ang ginawa ni Jesus, He set the people free. He brought them out of the temple into the home church. Sa sambahay, para hindi sila mabantayan at mamatyagan ng mga Pharisees, ng mga priests na pinaghihigpitan sila everything they do. So mga kapatid, do not kill or die for a single verse. Baka mamaya mali pa yung reading mo, tapos ang lupit-lupit mo. Marami akong kilala, magkakaibigang matalik ng elementary at high school. Matagal hindi nagkita. Later nung nagkita sila, yung isa naging member ng ganitong religion, ito ang naging member ng ganitong sekta, hindi na sila naging magkaibigan muli. Pinaghiwalay sila ng relihiyon. Can you imagine yun? Dahil may magkakaiba lang silang paniniwala kung gaano dapat kahaba ang buhok nila or iba pa mga teachings. Do not kill or die, especially do not hurt people, do not destroy relationships because of your interpretation. Because for all you know, baka mali pa yan. Paano nyo malalaman pag mali? Hindi loving. Yun lang yun, sabi ni Jesus. This sums up the law and the prophets. Dapat loving ka. Then study many and all the verses on the same matter, and read as many versions of the Bible as possible, because every version